Pagpalang araw, ano po? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa loob ng tahanan ni Brother Guillermo Saldaña, at saka ni Brother Ricky. Ayan. O, Brother Ricky po, ano? At ito po na yung isang bida. Ayan. Si Brothers Huwag naman tawa ng tawa. Saldaña. Tayo po narito para hindi tumawa. Sadyang masayahin tao po ako. Amen. Kung naging artista ako, komedyante ako. Muntik na ako maging artista. Nagtrabaho po ako sa Regal Films. Nagadala ng mga call slip ng mga artista. Ba't di mo tinuloy? Hindi nila ako tinanggap. Kasi gwapo daw ako. Pero gusto ko mag-artista talaga noon. Kanya lang hindi lang nila ako tinanggap. Sana yun ang yan ang aking pasimula sana nung nakapasok ako sa Regal noon. Baka access talaga na. Tagadala ng Regal, tagadala ng call slip ng mga artista. Kanya lang ang trending noon, bold. Kaya ayaw ko mag-bold. Ayaw ko ng bold. Pero gusto kong nanonood ng bold. Ba't tayo mo? Kaya pinagbawalan ako noon. Sabi nila sa akin, Manny, umalis ka dyan. Bakit naman ako aalis ka ako? Magtatrabaho ko rito eh. Eh, kukunan nga bold eh. Natawa ako sa kanila eh. Eh, di wag. Di alis. Eh, di umalis ako. Nandun po ako sa pelikulang Ang Babae sa Bubungan Lata. Nandun po ako. Okay. Nandito ako para magdala ng salita ng Diyos. Yan. Salita ng Diyos, Biblia. Alam niyo po, ito yung sinabi ni Brother kanina. Okay. Brother, ano yung sabi mo? 7:20 ba yun? Ecclesiastes. Tignan natin sa Ecclesiastes. Mangangaral yun, di ba? Maganda yun eh. Pero bago tayo papalahot, tayo muna idudulog sa Diyos para siyang gagabay sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat ng santa, samahan kami na gamit pagbubulay ng iyong salita sa tahanang ito ni Brother Guillermo Saldaña sa Barangay 97, Soni, District ng Tondo, Manila. Buksan mo po ang puso't isip ng bawat isa nanonood ng video ito, nakikinig at nanonood. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Dito sa mga ngaral, 7:20. Wala ni isang tao rito sa mundo. Napakaganda, Tagalog na Tagalog. Wala ni isang tao dito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Amen. Ibig sabihin, ano man ang buti mo, hindi maring hindi ka magkasala. E paano yung mga Kasi pare? nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Nasa sanlibutan pa tayo, nasa mundo pa tayo ng kasalanan. Itong mundo ating kinagagalawan, kaibigan, baka akala nyo kung sino nagmamaniobra dito. So, babasahin natin, siyempre. Hindi tayo magkakahaka-haka. Naalala ko, merong isang lalaki nung tinanong ko, Brother, kako, sino ba nagpapatakbo sa mundong ito? Ang sagot niya, ang Diyos. Binasa ko ang Biblia, nagkamali siya. Pastor pala yun. May nagpakilala sa akin, pastor yan, sabi nila sa akin. Dito rin, sa Barangay 97, doon ko. Dito
dito sa Liliana. Ito, basahin natin ha. Unang 1:5-19. Ano nakalagay? Ang buong mundo, the planet Earth, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Oh, ba't ganun? Kaya sabi ko, yung pastor yun sir, pero nagkamali siya. Pero hindi ko siya pinahiya. Basta tanong ko lang, hindi ko alam na pastor brother. Ang tanong ko, sino yung nagpapatakbo sa mundong ito? Kanino kamay? Sabi niya sa Diyos. Pero sa Biblia, si Satanas. Kaya lahat ng tao, kahit gusto nila magbago, hindi sila pwedeng mabago-bago. Halimbawa, nagpaputok ng bagong taon. Natanggalan na nga ng daliri. Ay, hindi na ako ulit. Kamukat-mukat mo, susunod na bagong taon. Nandun na naman, nagpapaputok na naman. Ayan. Kasi po, bilang tao, talagang hindi tayo. Yan na nga sabi ng kawikaan Walang taong matwid na hindi nagkakamali. Amen. Lahat naman po tayo nagkakamali talaga. No one. Amen. Walang matwid. Isipin nyo salitang walang matwid kahit isa na hindi nagkakamali. Halimbawa, tingnan natin yung paliwanag ni Pablo. Maganda yung may paliwanag Ganito po ang paliwanag ni Pablo dyan. Sino si Pablo? Apostol ng Panginoong Yesu-Kristo. Sa chapter 7, ang sabi niya ay, medyo mahaba ito, tisin natin. 14. Roma 7:14. Tuloy-tuloy lang. Alam natin na kautusan ay mula sa banal na espiritu. Pero makamundo ako. Kita nyo? Makamundo ako, sabi niya. At alipin ng kasalanan. Kita nyo yung paggamin ni Pablo? Alam niya na kautusan maganda yan. Mabuti yan. Utos ng Diyos yan. Amen. Pero ano sabi niya? Pero makamundo ako. Ibig sabihin, yung utos maganda sa Diyos. Pero ang ginagawa ko sa demonyo. Kasalanan pa. Sa demonyo. Kay Satanas. Ayan. Kasi, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dahil, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin, ay hindi ko magawa. Pero, ang mga bagay na hayo kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kita nyo? Baligtad. Yung gusto niyang gawin na mabuti, hindi niya nagagawa, pero ginagawa niya, puro kapalpakan. Mali. Testimony ni Pablo ito. Sunod. Ano nakalagay sa sunod? 16. At kung ayaw ko ang ginagawa kong masama. Yan. Ibig sabihin nito, sumasangayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. 17. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama. O Pablo, sino ang gumagawa ng masama? Kundi ang kasalanang likas sa akin. Yung palang kasalanan, likas pala sa tao. O kanina lang, inabutan ko si Brother Guillermo, naninigarilyo. Sabi ko, huwag kang manigarilyo. Masama yan. Stroke na po siya. Ilan taon ka ng stroke, Brother Guillermo? 2 taon. Walang doktor nagsabi, stroke ka na nga, manigarilyo ka nga. Kahit naninigarilyo ang doktor, pero hindi kanya tuturo manigarilyo, lalo na kung na-stroke ka na. Nangangatwiran pa si Brother Guillermo. Siyempre, yung katwiran niya, tama yun, sa kanya. Pero pag matino ka, hindi tatama yun. Sabi nga ni Chris Aquino nung araw, nung medyo malakas pa, may tama ka! May inaba si Chris Aquino. Ayan, tuloy natin. Tuloy natin yung binabasa natin kanina.
Nasaan na ba tayo? Ito. Jane, huwag mga iniming ko. Water jug. Padaan lang. Oo. O, yung dalaga mo. Dadadaw yung dalaga mo para matamaan ka dyan. 18. Alam kong walang mabuti sa akin. O, wala daw mabuti sa kanya. Sabi ni Pablo. O, kita nyo? Pag-amin din eh. Walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. O, ano si Pablo? Makasalanan. Hindi ka usap ko mga hapon ah. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Parang yung kanta ba? Ano ba yung kanta, brother? Gusto kong gumawa ng ano ba yung may kantang ganda, di ba? Ano yun? Ikaw, brother Guillermo, alam mo ba yung kanta yun? Ayun. Gusto kong bumait, di ko magawa. Di ba? Okay, yan ang sabi ni Pablo. 19. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman ko gawin, yung masama, siya kong ginagawa. 20. Kung ginagawa ko man nang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Mamuli. Ano po ba yung likas ng kalagayan ng tao? Makasalanan. Amen. Lahat tayong tao makasalanan. Yan po sinabi ni Pablo. Isipin nyo, apostol ito, pero umaamin siya. Pero ang mahirap sa tao, hindi man siya apostol, pero nagsisinungaling pa. Mali na nga ang ginagawa, nangangatwiran pa. Tama ba yung manigarilyo ka? May sakit ka? Kailan pa tumama yun? Ano mo? Magkano ang sigarilyo? 10 piso. Kung ibili mo kaya ng tinapay yun, di mabubusog ka pa. Pero naninigarilyo ka. Tapos umiinom ka ng gamot. Eh di wag ka na uminom ng gamot. Ganun lang yun eh. Yang sigarilyo, walang utak ang sigarilyo. Hindi sinabi na sigarilyo, oy halika rito. Bilin mo ako, sumagirilyo ka. Ang tao may utak. Pero bakit naniniwala siya doon sa sigarilyo? Di ba? Ba't ka nagpupunta sa doktor? May sakit ka. Ba't ka pupunta sa doktor? Magpapagamot ka. Dapat. Pero pag inutusan ka ng doktor, bakit ayaw mo sumunod? Sipin mo, magbabayad ka ng check-up. Magkano? 300. Check-up pa lang yun, wala pang ginagawa. Bibili ka pa ng gamot. Iinom ka, tapos sisigarilyo ka. Alam niyo po, kung minsan ang tao, sadyang mapangatwiran ng tao, makalusot lang. Ganyan ang tao eh. Yan ang nature ng tao. Ano yan? Likas na sinungaling ang tao. Tingnan natin sa Biblia ang sinungaling. O Brother Ricky, pag sinungaling, anong tawag mo ron? Sabi ng Panginoong Yesus, pag sinungaling ka, kasalanan yun. Mortal sin. basahin natin Sa 1:8:44. Ang diablo ang inyong ama. O, paano magiging mo yun? Sabi ni Jesus, yung mga sinungaling, ang tatay nila si Satanas. Ano mo yun? Paano mo pagkikita sinungaling ka? Yung mabuti, kinukontra mo. You're lying. Sinungaling ka. Tama na nga, ayaw mo pang tanggapin eh. Pinasisinungalingan mo pa. E di sinungaling ka. Sabi ng doktor, huwag kang manigarilyo. Wala pang binibigay sa akin. Eh, nanigarilyo ka. E di sinungaling ka. Yan. Yan ang totoo. Nailis na ako sa'yo ha. Lagi mo ko niya nalaman akong trabaho.
Kaya sabi ni Jesus, basahin natin, tuloy natin. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Anong gusto niya? Anong ginagawa niyo? Nagsisinungaling kayo. Yun ang gusto ni Satanas. Kasi si Satanas ay, tuloy. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niyang gawin, kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan o salita ng Diyos. Dahil walang katotohanan sa kanya, wala siyang salita ng Diyos. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. The father of all lies. Ay walang iba kundi si Satanas. Kaya madali mo nga lang malalaman yung sinungaling eh. Yung totoo, nilalabanan mo. Sabi ng doktor, huwag kang manigarilyo. Nanigarilyo ka. Ibig sabihin, ba't ka pa pumunta sa doktor? Ibig sabihin, mas magaling ka pala sa doktor. Eh di, ikaw na lang magdoktor sa sarili mo. Kaya sinungaling ka. Yan ang totoong sinungaling. Mismong sarili mo, niloloko mo. Dahil sa iyong katwiran. Parang sa para sa nangyayari sa paligid natin. Bawo, napanood niyo yung nangyayari kay Sara, nangyayari kay Duterte, kay matandang Duterte. Sabi nila lahat daw ng testimony ng mga witness, hindi raw totoo. Kung di totoo, ba't ayaw nyo umatin sa hearing? Si matandang Duterte ayaw umatin ng hearing sa ICC. Ito nga niyang si Sara naman, nalustay. Ayaw niyang umatin sa hearing. Pero sinasabi nila, hindi raw totoo lahat ng kanilang paratang sa kanila. Bakit si Sarah number 1 sa army? Dapat arapin po yun. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Di natural yung nagtetestimony laban sa kanila. Kasi ayaw nyo pong umarap. Pero kung umarap kayo, di malinawan na lahat. Problema, di na kayo maarap. Tinatawag yung pang mga sinungaling yung mga nagtestimony. Siyempre, kayo yung tinatawag ng mga sinungaling yung kasi nga, laban sa inyo ang kanilang nilalahad, nilang mga testimonya. Alam nyo, tayong mga tao dito, yan nga sabi doon sa Ecclesiastes, walang matwid na hindi nagkakasala. Lahat po tayo, involved tayo dyan. Kasi nga po itong mundo natin, kinagagalawan ay pinatatakbo ng dyablo. Kaya lahat ng tao, kahit gusto po nilang magbago, hirap na hirap po silang magbago. Ako lang sa karanasan ko sa buhay, nung araw, nalasing ako ng gusto. Dumayo kami sa inuman. Nakababad kami sa inuman. Grabe yung pagkalasing ko. Gumagapang na ako. Pinagalitan ako ng tatay ko. Sabi niya, sinabi ko naman, huwag kang bumarkada sa mga yan. Siyempre, kabataan, barkada rito, barkada ron, inom dito, inom doon. Ang akala ko, kaya ko. Gumagapang talaga ako. Ginabukasan ako nakauwi Kaya napagalitan ako ng tatay ko. Kahit pilit akong pinagagalitan ng tatay ko, sinusuway ko pa rin ng tatay ko. Siyempre, inuman. Nung nasa Baguio naman ako, so nasobra din ako sala. Itinapon na lang ako. Buti hindi ako tinapon sa bangin Tinapon ako doon sa may mga halaman. Malapit sa PGH, Baguio General Hospital. Nakita ko ng mga katrabaho ko, sabi nila, ayun si Manny lasing. Doon na nakatulog. Nung pumasok ako sa trabaho, kinabukasan, kinuwento nila sa akin, Manny, ba't ka naman natutulog doon? Nakakaya. Bakit? Yun nga po dahil lasing ako.
Abang uminom ako ng alak, sinong yumayaman? Eh di may-ari ng alak. Natural. Supporter ako ng Jing. alak. Jing, kunin mo nga yung kopya ko doon Ah. sa loto. Bili mo yung kopya. Aba naninigarilyo ka, sinong yumayaman? Di natural yung may-ari ng kumpanya na sigarilyo. Nung magkaroon ka ng sakit, pati pamilya mo, dinadamay mo. Pag ayaw ka ng tutulungan, galit ka pa. Di ba ganon? Ganyan ang Pilipino eh. Nang nagpakaligaya, siya mag-isa. Na magkaroon ng sakit, buong pamilya dinadamay. Ayaw nyo na ako tulungan. Ikaw pang galit. Ingat po kayo, hindi nagbibiro ang Diyos. Lahat tayo nagkamali, kaibigan. Sabi ni Pablo 1, ni Pablo yan. 5:12 ng Roma. All have sinned. Lahat nagkasala. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kasama po natin ang ating mga kaibigan. Kaya ng dati, nagbabasa tayo ng Biblia sa harapan nila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen and amen. Praise God.